Ang mangga bilang isang herbal na gamot, hindi lamang ang bunga ng mangga ay may benepisyo sa kalusugan. Ang dahon ng mangga ay mayaman sa iba't ibang bitamina, mineral at antioxidant na maaaring makatulong sa paggamot at pag-iwas sa ilang mga sakit. Sa artikulong ito, tatalakayan natin ang ilan sa mga katangian at gamit ng dahon ng mangga bilang isang herbal na gamot. Ang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga sumusunod na sangkap: vitamin E, vitamin C, vitamin B at vitamin E, ethyl acetate, gallic acid, tannins, alkaloids, steroids, terpenoids, magniferins, saponins, phenolic compounds at flavonoids, omega-6 fatty acids, magnesium, dietary fiber at rutin. Ang mga sangkap na ito ay nagbibigay ng mga sumusunod na benepisyo sa kalusugan. Una, nakakababa ng mataas na presyon ng dugo. Ang dahon ng mangga ay may hypotensive properties na nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na blood vessel at pag-iwas ng hypertension. Pangalawa, nakakatunaw ng bato sa bato at apdo. Ang dahon ng mangga ay maaaring patuyuin at durugin upang makagawa ng isang tsaa na makakatulong sa pagtanggal ng mga deposito sa bato at apdo. Pangatlo, nakakagamot sa mga sakit sa baga. Ang dahon ng mangga ay maaaring pakuluan at haluan ng pulot upang makagawa ng isang inumin na makakatulong sa paggamot sa ubo, sipon, trangkaso at asma. Pangapat, nakakapagpawi ng pagod at stress. Ang dahon ng mangga ay maaaring ilagay sa tubig na pampaligo upang makapagbigay ng relaxation at refreshment sa katawan at isipan. Panglima, nakakabuti ng digestive health. Ang dahon ng mangga ay maaaring gawing isang digestive tonic na makakatulong sa pag-breakdown ng pagkain at pag-iwas sa indigestion, constipation at diarrhea. Pang-anim, nakakapagpababa ng blood sugar level. Ang dahon ng mangga ay maaaring makakatulong sa mga taong may diabetes dahil sa kakayahan nitong pagpapababa ng glucose level sa dugo. Pangpito, nakakapagpagaling ng mga sugat at infeksyon. Ang dahon ng mangga ay maaaring gamitin bilang isang antiseptic na makakatulong sa paggamot ng mga sugat, pasa, galis at iba pang infeksyon sa balat. Paano gagamitin ang dahon ng mangga? Bilang herbal na gamot, ang dahon ng mangga ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan depende sa kondisyon o sakit na nais mong gamutin. Narito ang iilan sa mga halimbawa. Para sa mataas na presyon ng dugo, kumuha ng 10 hanggang 15 piraso na dahon ng mangga at pakuluan ito ng 150 ml na tubig at hayaan itong lumamig at inumin ito bago mag-almusal araw-araw. At para naman sa bato at apdo, kumuha ng 10 pirasong na tuyong dahon ng mangga at durugin ito, ilagay ito sa isang baso ng tubig at hayaan itong malumot ng matagal, uminom nito bago mag-almusal araw-araw. At para sa ubo at sipon, trangkaso at asma, kumuha ng 5 hanggang 10 piraso ng dahon ng mangga at paguluan nito ng 500 ml na tubig. Hayaan itong kumulo hanggang maging kalahati ang dami, salain ang sabaw at haluan ito ng pulot. Inumin ito 3 beses sa isang araw. At para naman sa pagod at stress, kumuha ng 10 hanggang 15 piraso ng dahon ng mangga at ilagay ito sa isang planggana ng tubig na pampaligo. Hayaan itong malumot ng ilang oras. Gamitin ito bilang tubig na pampaligo upang makapag-relax at makapag-refresh. At para naman sa digestive health, kumuha ng 5 hanggang 10 piraso ng dahon ng mangga at pakuluan ito ng 500 ml na tubig. Hayaan itong kumulo hanggang maging kalahati ang dami, salain ang sabaw at inumin ito bago kumain o kapag may indigestion, constipation at diarrhea. At para sa diabetes, kumuha ng 5 hanggang 10 piraso ng dahon ng mangga at pakuluan ito ng 500 ml na tubig. Hayaan itong kumulo hanggang maging kalahati ang dami, salain ang sabaw at uminom nito bago mag-almusal at bago matulog araw-araw. At para naman sa sugat at infeksyon, kumuha ng ilang dahon ng mangga at durugin ito. Ilapat ito sa apektadong bahagi ng balat at takpan ito ng isang malinis na tila. Palitan ito araw-araw hanggang gumaling. Ang dahon ng mangga ay isang halamang gamot na maaaring makatulong sa paggamot at pag-iwas sa iba't ibang mga sakit. Ngunit bago ito gamitin ang dahon ng mangga bilang herbal na gamot, mahalagang kumonsulta ka muna sa isang doktor upang malaman ang tamang dosis at paraan ng paggamit nito. Maging responsable at mag-ingat sa paggamit ng anumang halamang gamot.
upang makaiwas sa mga komplikasyon o masamang epekto. At hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat at sana marami kayong natutunan. Paalam.